Ang It's Showtime host houses ay tumutukoy sa mga pribadong tirahan ng mga kilalang mga host ng noontime show sa Pilipinas. Ang mga ari-arian na ito ay kadalasang mga high-end na mansion o modernong urban na matatagpuan sa mga eksklusibong subdivision, na nagsisilbing pampublikong mga simbolo ng katayuan at mga milestone ng tagumpay ng kanilang karera. Ating tuklasin at ma-inspired sa mga naggagandahan at naglalakihan mga bahay ng ilan sa mga host ng It's Showtime. Darren Espanto. Noong 2018, ibinahagi ni Darren ang isang milestone sa social media na nagpapakita ng isang piraso ng lupa kung saan binalak niyang magtayo ng sarili niyang tahanan bilang regalo sa kaarawan. Kalaunan ay binigyan niya ang mga tagahanga ng isang sulyap sa kanyang moderno, neutral tone, high-ceiling na living space na nagtatampok ng mga minimalistang disenyo at puting accent. Una niyang na-preview ang property site bilang isang self-gifted milestone. May mga makintab at modernong interior space na nagpapakita ng kanyang personal na estilo at masipag sa industriya. Ang kanyang sala, nakakalinis lang at na-sanitize, ay pangarap ng bawat minimalist na gumamit lamang siya ng mga neutral na kulay para sa pangkalahatang disenyo. Nakatakip ng puting kurtina, fully air-conditioned din ang sala niya. Jogs Hugueta. Inumpisahan ng mag-asawa ang kanilang property noong 2023, na nagdadokumento sa pag-unlad ng konstruksyon kasama ng kanilang mga tagasunod sa nakalipas na ilang taon. Ang bagong tahanan ay nagtatapos sa isang napakalaking taon ng mga milestone para sa mag-asawa, na nagpakasal noong 2015 at nagdiwang ng kanilang ika-11 anibersaryo ng kasal ngayong taon. Sa unang tingin pa lamang, kapansin-pansin na ang moderno at eleganteng disenyo ng bahay. Napapalibutan ito ng maraming halaman at puno, na nagbibigay ng preskong ambience at mas malapit sa kalikasan. Malinis ang mga linya ng arkitektura, malalawak ang bintana, at kitang-kita ang maayos na pagkakaplano sa bawat bahagi ng tahanan. Bukod sa magandang interior, ibinido rin nila ang outdoor area na may maluwag na wooden deck na nagsisilbing lugar para sa bonding ng pamilya at pagtanggap ng mga bisita. Marami rin ang pumuri sa simple ngunit eleganteng estilo ng kanilang tahanan. Hindi ito labis sa mga decorations ngunit kapansin-pansin ang pagiging functional, maaliwalas, at komportable ng bawat espasyo. Ang pagsasama ng modernong disenyo at luntiang kapaligiran ang isa sa mga pinakanagustuhan sa bahay. Ikinwento ng mag-asawa ang proseso ng pagpapagawa, ang mga desisyong kinailangan nilang pag-isipan, at kung paano nila isinakatuparan ang kanilang pangarap sa pamamagitan ng sipag, tiyaga, at maingat na pagpaplano. Mas naging inspirasyon sa maraming manunood ang mensahe na ang isang pangarap ay maaaring maabot kung may malinaw na layunin at sama-samang pagsisikap bilang pamilya. Ogie Alcacid. Noong 2005, hinahanap ng Asia's songbird na si Regine Velasquez ang perpektong lote para sa kanyang pinapangarap na bahay. Dahil partikular na gusto niyang magtayo ng bahay sa Burol, nagustuhan niya ang site na ito sa isang eksklusibong subdivision sa Quezon City. Ang espasyo ay naging perpektong lugar para sa isang 3 palapag na modernong kontemporaryong bahay para kay Regine, kanyang asawang si Ogie Alcacid, at kanilang anak na si Nate. Ngayon, si Ogie at ang kanyang asawang si Regine, ay may isang 500 square meters, 3 palapag na modernong kontemporaryong bahay na itinayo sa isang hill sa isang eksklusibong Quezon City subdivision. Dinisenyo ng arkitekto na si Anthony Nazareno at ng mga interior designer na sina Ivy at Cynthia Almario, nagtatampok ang bahay ng malinis at minimalistang aesthetic na may tinatanaw na tanawin. Nakatayo sa batong pundasyon sa ibabaw ng burol, na nag-aalok ng matataas na tanawin ng nakapalibot na kapitbahayan. May kasamang knuckle ang ground floor studio space na nilagyan ng mga keyboard at synthesizer na nagsisilbing creative workspace. Pinalamutian ng mga minimalist na linya at accent na piraso na ginawa ng mga Filipino artist at designer, kabilang sina Kenneth Cobanpo at Ann Pamintuan. Nagtatampok ng theater-style open kitchen layout sa tabi ng maliwanag, natural light-filled common living area.
Proud na masasabi ni Regine at OG na ang bawat pulgada ng kontemporaryong tahanan na ito ay sumasalamin sa kanilang buhay ngayon. Vice ganda. Sa nakalipas na 15 taon sa local entertainment scene, pinaghirapan ng It's Showtime mainstay na si Vice Ganda para maabot ang kanyang kasalukuyang status bilang unkabogable star. Bukod sa kanyang pagiging bukas palad at sa magarbong piraso na karaniwan niyang isinusuot sa kanyang mga pagpapakita sa media, ang mga bunga ng kanyang paggawa ay kitang-kita sa kanyang maluhong ngunit napaka-komportableng mansyon na nagtatampok ng mga nakamamanghang minimalistic na exterior at interior designs. Ang bahay ni Vice Ganda ay isang malawak na 1,300 square meters, industrial style na modernong mansion na nagtatampok ng sopistikadong gray and black color scheme, matataas na kisame, matataas na salamin na bintana, at luxurious amenities tulad ng fingerprint-activated elevator, malaking department store rivaling walk-in closet, at above-ground pool. Binuo gamit ang hilaw na elemento ng bato, metal, at salamin para magbigay ng slick, parang hotel lobby na ambience. Pinalamutian ng mapaglarong statement furniture na may kasamang life-size na horse sculpture at mga vertical sofa sa living area. Nagtatampok ng dedikadong spa room na may sauna, elevated outdoor pool, at jacuzzi. Ayon sa kanya, binili niya ang property around 6 years ago sa mga panahon na yun at para raw ito sa kanyang yumaong lolo. Gayunpaman, siya ay nasiraan ng loob at nalungkot sa kanyang biglaang pagkawala, kaya hindi niya nagawang ipagpatuloy ang pagtatayo nito. Nang mabawi niya ang kanyang lakas, nagpasya siyang magpatuloy sa pagtatayo dahil gusto niya talagang lumipat sa ibang lugar. Kim Chiu. Si Kim Chiu ay nagmamay-ari ng ilang kilalang ari-arian na nakuha sa kanyang mahabang showbiz career. Kabilang sa mga pangunahing tirahan niya ang isang modernong klasikong bahay ng pamilya sa Quezon City, at isang minimalist na nature-surrounded rest house sa Tagaytay. Ang bahay ni Kim sa Quezon City ay ang kanyang unang major real estate investment, na binili at itinayo noong 2011 noong siya ay 20 taong gulang. Matatagpuan sa isang 600 square meters corner lot sa isang eksklusibong subdivision, ang 3 palapag, 4 na silid-tulugan na ari-arian ay nagsisilbing permanenteng tahanan para sa kanya at sa kanyang mga kapatid. Nagtatampok ng kombinasyon ng Victorian, neoclassical, at contemporary na interior at exterior na mga elemento ng disenyo. Isang 3 palapag na istruktura na naglalaman ng maraming silid-tulugan, mga living space, isang personal na home salon, at isang napakalaking walk-in closet, 3rd floor level na nakatuon sa kanyang wardrobe at sapatos. Idinisenyo upang maging mainit, kaakit-akit, at moderno, na may mapaglarong, pambabaeng touches na inspirasyon ng kanyang personal na estilo. Ang Tagaytay House ni Kim ay isang pribado at minimalist rest house na binili niya sa panahon ng COVID-19 pandemic bilang isang personal na fruit of labor at ligtas na kanlungan malayo sa lungsod. Matatagpuan sa malamig at magagandang ridges ng Tagaytay, na nag-aalok ng mapayapang kapaligiran at mga tanawin malapit sa Taal Lake. May inspirasyon ng Canadian nature at panlabas na disenyo, na nagtatampok ng mga maiinit na kulay ng lupa tulad ng beige, cream, at light wood shades. Nilagyan ng tradisyonal na Chinese design touch, kabilang ang mga protection, food dog, na estatwa sa pasukan at mga pagpipiliang layout na nagpo-promote ng harmony. Nilagyan din ng heated outdoor pool iniakma para sa malamig na panahon, isang maaliwalas na fire pit, isang outdoor dining area, at mga minimalist at low-maintenance na living space. Tahasang idinisenyo bilang isang low-maintenance recharge zone kung saan siya makakapagpahinga, makalanghap ng sariwang hangin, at makakatakas sa mataas na enerhiya na hinihingi ng showbiz. Nagsisilbing pisikal na pagpapakita ng kanyang mga personal na pangarap at isang gantimpala para sa mga taon ng pagsusumikap sa industriya ng entertainment.